Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang Belgian apocalyptic thriller film na may pamagat na Into the Night. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ng isang lalaki na nagngangalang Terencio na naglalakad sa isang airport. Halatang nagpapanik siya at nagmamadali, kaya karamihan sa mga tao ay nag-iisip na siya ay na-late sa isang flight. Ngunit ang katotohanan ay wala pa siyang nabiling tiket sa paliparang iyon. Humingi siya sa help desk ng anumang tiket papuntang kanluran, ngunit nalaman niyang ang susunod na flight ay tatagal pa ng 2 oras. Gayunpaman, binili niya ang tiket para makatawid lang sa terminal. Sa parehong airport ay may isang sikat na influencer na si Ennis na nakikipag-video chat sa kanyang kaibigan sa New York nang bigla siyang nabulunan at nawala ng malay. Nag-aalala siya, lalo na't wala siyang magawa para tulungan ang kanyang kaibigan. Sa labas ay nakikita ng mga taong nanonood ng TV na ang mga TV reporter at live show host ay hinimatay sa harap ng kamera. Hindi lang iyon, kundi isang buong kalye ng mga tao ang nakahandusay sa lupa na wala ng malay. Iniisip ng mga manonood na ito ay isang uri ng biro maliban kay Terencio na nakakaalam kung ano ang nangyayari. Oras na para kumilos siya at nagmamadaling pumunta sa terminal. Nang ang isang gwardya ay naabala, ay inagaw ni Terencio ang kanyang baril at hiniling sa lahat na umalis sa kanyang daanan. Nagmamadali siya sa isang flight na malapit nang lumipad patungong Moscow sa loob ng ilang minuto. Ilan lang sa mga pasahero ka-recap ang nakasakay sa flight nang makapasok siya sa loob at tinutukan ng baril ang lahat. Nawawala ang piloto at ayaw ng co-pilot na si Matthew na tulungan ang terorista. Habang nag-aagawan sila ng baril, ay isang bala ang tumama sa palad ni Matthew at nasugatan siya. Sa labas ay nagpapanik ang mga pasahero at sinubukan ng flight attendant na si Gabriel na panatilihing kalmado sila. Maya-maya ay lumabas si Terencio at nagtanong kung may piloto ba na nakasakay. Di nagtagal ay tumayo ang isang babaeng nagngangalang Sylvie na isang retiradong piloto ng helicopter. Sa utos ni Terencio, siya at si Matthew ay umalis kasama ang mga pasahero. Nasira ang avionics dahil sa bala at dahil dito ay walang sinuman mula sa eroplano ang maaaring makakontak sa sinuman sa labas. Nang ang eroplano ay nakalipad na, ay sinubukan ni na Sylvie at Matthew ang kanilang makakaya upang mangatwiran kay Terencio. Ngunit ang lalaki ay nanatiling matigas. Sinabi niya na siya ay isang opisyal na nakatalaga sa NATO at alam ang isang bagay na hindi nila alam. Maya-maya ay ibinunyag niya na ang sinag ng araw ay naging nakamamatay. Sa panahong ito, ang pagsikat ng araw ay papatayin ang lahat, maging ang mga nasa loob ng bahay. Nagsisimula na rin ito sa silangang bansa tulad ng Japan at Korea at ang eroplano ang susunod na target kung maabutan sila ng pagsikat ng araw. Si Matthew at Sylvie ay hindi naniniwala sa kanya at nag-aakala na siya ay may sakit sa pag-iisip. Kinikilala din ni Terencio na maaring siya ay tila isang tanga, ngunit nangangatwiran siyang totoo ang kanyang sinasabi. Maya-maya, ang kamay ni Matthew ay dumudugo ng husto na maaaring magdulot ng problema. Kaya, ang isang pasahero na nagngangalang Laura na isang nurse ay tumulong na rin. Siya ang nag-iisang medical na professional na nakasakay sa eroplano, kaya inaako niya ang responsibilidad na tulungan ang piloto. Wala siyang sewing kit para isara ang sugat, kaya gumamit sila ng mainit na kutsilyo. Napasigaw si Matthew sa sakit at lalo pang nataranta ang mga pasahero. Alam ni Matthew na kung magsisimula silang magprotesta ay malalagay sa panganib ang buhay ng lahat. Kaya naman, sinabi niya sa kanila na dadating sila sa ibang lokasyon ayon sa nais ni Terencio bago magpatuloy sa kanilang daan patungo sa orihinal na destinasyon. Umaasa si Matthew na darating ang mga fighter jet para sagipin sila. Pero sa ibang kadahilanan, pakiramdam ni Sylvie na nag-iisa na lang sila. May isang pasahero ka-recap na nagngangalang Ayas ang nakarinig sa kanila ng pag-uusap tungkol sa araw at naghinala na nagsisinungaling sa kanila ang piloto. Di nagtagal ay biglang umubo ang isang Arabong pasahero at nawala ng malay. Nagpanggap si Ayaz na tinutulungan siya at inagaw ang baril ni Terencio sa proseso. Pagkatapos ay ikinulong nila si Terencio sa loob ng banyo sa utos ni Ayaz at si Matthew ay hiniling na sabihin ang totoo. Ibinunyag ng piloto na sila ay maglanding sa Iceland dahil gusto ni Terencio na pumunta sila sa isang lugar sa kanluran. Doon ay huhulihin ng mga pulis ang terorista at ang iba ay pakakawalan. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa araw at kung paano iniisip ni Terencio na papatayin nito ang mga tao. Dahil sa kanilang nalaman, ay nagalit ang mga pasahero at nagsimula silang mag-alala ng mga kakaibang bagay na nangyari bago sila sumakay sa flight at nag-aalala tungkol sa kanilang pamilya. Pinakalma ni Matthew ang lahat at inaako ang responsibilidad na iligtas silang lahat bilang kapitan. Makalipas ang ilang sandali, ay sinubukan niyang lumapag sa isang paliparan sa Iceland, ngunit walang signal mula sa kontrol ng trapiko.
Nang makita nila ang lupa sa malapitan, ay napansin nilang maraming eroplano ang nagsalpukan at nagtakbuhan ang mga tao. Sa wakas, ay naisip nila na si Terencio ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil ang runway ay may maraming harang, ay hindi sila makapaglanding. Ang eroplano Karekap ay mayroon lamang sapat na gasolina upang lumipad ng kaunti pakanluran patungong Scotland. Kaya't nagpasya ang kapitan na gawin ito at umaasa na makapaglanding sila doon. Pagkatapos ay inalabas niya si Terencio sa banyo para masabi ng lalaki sa lahat ang nangyayari. Ibinunyag niya na nalaman niya ang tungkol sa araw sa pamamagitan ng pakikinig sa pag-uusap ng kanyang mga opisyal. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari o kung ito ay titigil sa lalong madaling panahon. Ang alam lang niya ay gusto nilang mabuhay at kailangan nilang lumipad palayo sa pagsikat ng araw. Sa puntong ito Karekap ay nasasahig pa rin ang lalaking Arabo na nahimatay kanina. Nahihirapan siyang huminga at malapit na siyang ma-cardiac arrest. Sa kanyang mga huling hininga ay sinabi niyang nakalunok siya ng mga brilyante. Ang nurse na si Laura ay nagsisikap na iligtas siya, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay nauwi sa kabuluhan. Kasabay nito ay dumaan sila sa isang emergency landing sa Scotland kung saan pinahinto ni Matthew ang eroplano ng ilang segundo mula sa pagtama sa isang pader. Lumabas sila at nagsimulang tumunog ang kanilang mga cellphones at napakaraming mga notification mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang internet ay puno ng mga balita tungkol sa nakamamatay na sikat ng araw. Ang kalahati ng mundo ay namatay na ang mga tao at ang kalahati ay naghihintay sa kanilang kamatayan. Walang laman ang airport dahil lahat ng may pagkakataong tumakas ay nakatakas na at ang iba ay nagtatago sa madilim na lugar na umaasang magiging ligtas sila. Gayunpaman, iminumungkahi ng balita na ang mga tao ay namamatay kahit sa loob ng mga bunker. Maya-maya ay bigla silang nilapitan ng 3 RAF servicemen na humihingi ng tulong. Mayroon lamang silang 45 minuto bago sumikat ang araw, kaya't nagpasya silang mangolekta ng mga mahahalagang gamit at lumipad pakanluran. Isa sa mga pasahero Karekap ay isang aircraft engineer na si Jacob. Gusto niyang balikan ang kanyang buntis na asawa para iligtas ito, ngunit para sa pangkalahatang kaligtasan ay hinihiling siyang huwag na itong gawin. Pagkatapos mangolekta ng mga supply at mapuno ang tangke ng eroplano, ay lumipad muli sila. Ang isa sa mga servicemen ay isang piloto at nagmumungkahi na lumipad sila palayo sa Ecuador upang maiwasan ang pagsikat ng araw sa kanila ng mas mabilis. Ang kanilang susunod na paghinto ay sa Canada kung saan sila ay muling maglagay ng fuel sa eroplano at ayusin ang radyo. Ilang sandali pa ay naayos na ang internet at nagsimulang tumunog ang kanilang mga cellphones. Natanggap nila ang mga huling mensahe mula sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na sa Brussels. Pagkatapos ay nakahanap ang isang lalaki ng isang artikulo na nagsasabing ang sanhi ng sakuna ay ang polarity ng araw. Ang isa pang pasahero na nagngangalang Horst ay isang dalubhasa sa klima at alam kung ano ang ibig sabihin ng polarity ng araw. Ipinaliwanag niya na tuwing 11 taon ay bumabaliktad ang magnetic field ng araw. Ngunit walang nakakaalam kung bakit. Wala itong makabuluhang epekto sa mundo, kaya walang maraming pananaliksik ang ginawa. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang dekada, ang intensity ng reversal ay humihina. Dahil dito, ay iniisip ni Horst na naging mas malakas ang pagbabalik sa kabilang direksyon. Kung totoo ang sinasabi niya, ang mundo ay magkakaroon ng napakaraming gamma rays kung saan nasisikatan ng araw. Kaya naman, ang mga tao ay namamatay kaagad. Wala silang paraan upang patunayan ang teorya dahil ang mga siyentipiko na naglathala ng artikulo ay malamang napatay na rin. Sa sandaling yon ay nalaman ni Ayas ang isang ulat ng balita na nagsasabi na ang servicemen ng RAF na kanilang nakasama ay talagang mga terorista mula sa Afghanistan. Inaresto sila at ibinabalik sa kanilang bansa sa paliparan. Sa labas ay nakipagtalo ang isa sa kanila at itinulak ang matandang may demensya. Nagiging sanhi ito ng kanyang kamatayan at nakuha ng terorista ang hindi pag-aproba ng mga pasahero. Sinabi ni Selvi kay Matthew ang tungkol sa ulat ng balita at nagpasya ang dalawa na abandonahin ang mga terorista pagdating nila sa Canada. Makalipas ang ilang minuto Karekap ay lumapag sila at may 2 oras lang bago sumikat ang araw. Maraming biktima ng sikat ng araw ang nakahiga sa paligid at nakikita nila. Hinihiling sa mga terorista na maghanap ng mga repair ng mga piyesa ng radyo sa pinakamalapit na tindahan. Umayag naman sila, ngunit pilit nilang isama sina Gabriel at Jacob. Ang problema ay alam ni Jacob ang tungkol sa plano, ngunit hindi ito alam ni Gabriel. Kaya naman, nang sila ay nasa tindahan, ay ikinulong ni Jacob ang mga terorista sa isang silid. Ngunit tumanggi si Gabriel na sumama sa kanya. Kaya, hindi siya nag-aksaya ng oras para kumbinsihin siya. Sa huli, ay nakarating siya sa airport habang sinusundan siya ng mga terorista, ngunit naiwan si Gabriel. Sa puntong ito, ay aalis na ang eroplano na wala siya.
Sinundan ang eroplano ng mga terorista at nagawang tamaan ng bala ang isang bintana. Sa kabutihang palad ay lumilikha lang ito ng isang maliit na crack, kaya kung sila ay lilipad at mananatili sa isang antas ng altitude ay hindi ito masisira. Nasa flight din karekap ang isang batang may sakit na nagngangalang Dominic. Sinubukan ni Ayaz na kausapin siya, ngunit hiniling ng kanyang overprotective na ina na si Zara na umalis ang lalaki. Maya-maya ay bigla silang nakatanggap ng signal ng radyo mula sa isang tao sa Hawaii. Naputol ang pag-uusap, ngunit ipinapalagay nila na may mga nakaligtas na nanatili sa loob ng isang bunker sa ilalim ng dagat. Kaya naman, sila ay nabubuhay. Nais ni Matthew na umalis patungong Hawaii sa lalong madaling panahon. Ngunit iniisip ni Sylvie na ang pagpunta doon dahil sa isang hindi malinaw na mensahe ay magiging napakadelikado. Samantala, galit na si Terencio na nagawa ng kapitan ang lahat ng desisyon. Nagprotesta siya at napagkasunduan ng lahat na bumoto sila para gumawa ng desisyon sa puntong yon. Nang magsimulang huminahon ang lahat ay maraming alarma ang sabay-sabay na tumutunog na nagpapahiwatig ng pagmalfunction ng eroplano. Sa pagsusuri sa sanhi ng problema ay nalaman ni Matthew na isa sa mga terorista na sumusunod sa eroplano kanina ay nakakabit sa landing gear. Kung mananatili siya doon ay hindi sila makapag-landing. Kaya naman, nagpasya si Matthew na lumipad ng mataas hanggat maaari upang ang temperatura at kakulangan ng oxygen ay magpapahulog sa terorista. Gayunpaman, nabigo siyang isaalang-alang ang basag na bintana. Dahil sa pagtaas ng presyon ay nasira ito na naging sanhi ng kaguluhan sa loob ng eroplano. Ang mga bagay ay lumilipad kahit saan-saan, habang ang mga pasahero ay naghahanda para sa epekto. Mabilis na dinala ni Matthew ang eroplano sa mas mababang altitude at gumamit si Jacob ng kahoy na tabla upang isara ang bintana ng ilang sandali. Kumalma ang lahat, ngunit nahihirapang huminga si Dominic dahil lumipad ang kanyang respiratory tube. Nag-isip ng plano si Ayaz at ginamit niya ang oxygen pipe para gumawa ng respiratory tube. Dahil dito ay nagpapasalamat at nahihiya si Zara na masama ang tingin niya kay Ayaz kanina. Sinabi ng kapitan sa lahat na hindi na opsyon ang Hawaii dahil hindi sila makakarating doon sa tamang oras sa ganitong altitude. Ang pinakamagandang opsyon ay ang makarating sa Attu na isang isla sa Alaska. Bukod dito ay hindi naalis ng kaguluhan ang nakabiti na terorista. Kaya sina Ayaz, Jacob at Terencio ay pumunta sa undercarriage at gumawa ng butas sa sahig ng eroplano upang makita siya. Ginamit ni Terencio ang kanyang baril, ngunit hinila ito ng kriminal at muntik na siyang mapatay. Sa kabutihang palad ay dumating si Ayaz upang iligtas sila at binaril ang terorista. Naging bayani siya ng ilang minuto bago malaman ng mga pasahero na siya ang dahilan ng pagkamatay ng Arabong pasahero. Inilibing nila ang kanyang katawan pabalik sa Canada kung saan nakita ng isang lalaki si Ayaz na hiniwa ang tiyan nito. Inamin ni Ayaz na siya ay isang con artist na nagpupuslit ng mga diamante mula sa Brussels hanggang Moscow. Ang mga brilyante ay nasa loob ng katawan ng lalaking Arabo sa kanyang pagsang-ayon. Ngunit siya ay namatay dahil hindi niya sinunod ang tagubilin sa kanya. Sa pagdinig ng pag-amin ay ilang mga pasahero ang nagprotesta na dapat iwanan si Ayaz tulad ng mga terorista. Ngunit ang kabuoang boto ay pumapabor kay Ayaz. Dahil dito ay nakaposa siya sa Avionics Bay. Sa sumunod na eksena karekap ay dumaong sila sa Alaska at muling pinunan ang tangke bago lumipad. Nang nakalipad na sila, ang climatologist na si Horst ay nakatuklas ng kakaiba. Ang mga prutas na pinulot nila sa Canada ay parang walang lasa. Sa palagay niya, ito ay dahil ang mga gamma rays ay napakatindi kaya nire-remodel nito ang atomic structure ng pagkain. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay dahil nababawasan nito ang nutritional value ng pagkain. Kung magpapatuloy ito, ay mamamatay sila sa gutom sa loob ng ilang linggo. Kinikilala ni Matthew ang panganib, ngunit sinasabing ang kanilang pangunahing alalahanin ay dapat na tumakas mula sa araw. Nagsimula na siyang mawala ng kontrol sa sarili nitong mga nakaraang oras. Hiniling ni Sylvie sa kanya na magpahinga, ngunit sinigawan siya nito na hindi katulad ng normal niyang sarili. Nagpasya ang mga pasahero na pilitin siyang magpahinga at dalhin siya sa labas ng control room. Bagamat naiinis ang lalaki, ay nangako si Matthew na matutulog sa susunod na ilang oras. Makalipas ang ilang sandali, ay pumili sila ng isa pang signal sa radyo at narinig ang dalawang partido na nag-uusap. Pero naririnig lang ng grupo ang salitang Strata 17. Hindi nagtagal, ay nalaman nilang ang taong nakikipag-usap sa telepono ay isang cosmonaut na nasa kalawakan. Laking gulat nila na may buhay pa, ngunit nangangahulugan din ito na kausap niya ang control room na nasa lupa. Sa panibagong pag-asa para sa kaligtasan, ay nagpasya silang pumunta sa punong tanggapan ng NATO sa Brussels kung saan nagsimula ang lahat. Sa bilis ng lipad ng eroplano, ay magkakaroon sila ng 4 na oras pagkatapos nilang magpunta sa Brussels bago sumikat ang araw. Kaya, maaari silang makahanap ng ilang impormasyon tungkol sa lihim na bunker sa punong tanggapan sa tulong ni Terencio.
Pagkatapos ay nakita ni Laura si Matthew na walang malay sa banyo. Nahawa na pala ang sugat sa kanyang palad at nagdulot ng pagkalason sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit siya ay kumilos nang parang wala sa kanyang sarili. Upang malutas ang problema, ay kailangan nilang putulin ang mga nahawaang tissue. Sinabi ni Laura na maaari niyang gawin ang operasyon sa Brussels kung maabot nila ang isang ospital. Gayunpaman, kung wala si Matthew, ay hindi maaaring magmaneho si Sylvie ng eroplano ng mag-isa. Nagmamakaawa sa kanya ang mga pasahero dahil siya ang pinakamalapit sa isang piloto na mayroon sila. Ngunit alam niyang helicopter lang ang kanyang maipapalapag. Ipinaunawa sa kanya ni Horst na kung hindi siya gagawa ng inisyatiba ay lahat silang mamamatay. Kasunod nito ay pinanood ni Sylvie ang ilang video kung paano maglapag ng eroplano. Gayunpaman, kailangan niya talagang gawin ang trabaho kaya nagpanik siya. Di nagtagal ay isang agresibong turbulence ang tumama at lahat ay naghahanda para sa resulta. Sa huli ay dumaan sila sa isang nanginginig na landing, ngunit sa kabutihang palad ay parehong ligtas ang eroplano at ang mga pasahero. Nagpalakpakan ng lahat para kay Sylvie at nasiyahan sa sandali ng tagumpay sa gitna ng nangyari. Pagkatapos ay hindi sila nag-aksaya ng oras at hinati sila sa 3 grupo para gawin ang iba't ibang gawain. 2 lalaki ang mananatili sa paliparan upang mag-refill ng gasolina. Dinala naman ni Zara, Laura at ang kanyang grupo si Matthew sa pinakamalapit na ospital, habang sina Terencio, Ayas at isang lalaking nagngangalang Rick ay pumunta sa punong tanggapan ng NATO. Sa ospital ay nakakita sila ng maraming bangkay na nakaharang. Sa itsura nito ay nalaman ng mga tao ang tungkol sa panganib bago sumikat ang araw at sinusubukan nilang iligtas ang kanilang buhay. Inutusan ni Laura ang lahat na huwag pansinin ang mga ito at tumuon sa pagliligtas kay Matthew. Kasabay nito ay pinupuno ni Zara ang kanyang mga bag ng mga gamot para sa kanyang anak at para sa iba pa. Samantala, sa punong tanggapan ng NATO ay ipinakita sa kanila ni Terencio ang conference room kung saan una niyang narinig ang tungkol sa sakuna. Hindi nila mababasa ang lahat ng mga papeles sa oras na natitira, kaya nagpasya si Rick na tingnan kung may makukuha ba silang impormasyon sa surveillance footage. Di nagtagal ay pinagtatawanan ni Terencio ang Turkish descent ni Ayas at nag-away ang dalawa. Aksidenteng natamaan niya si Ayas dahilan para mawalan ito ng malay at dumudugo ang ulo nito. Sa ibang lugar ay nakahanap si Rick ng recording ng mga opisyal na nag-uusap tungkol sa isang bunker sa ilalim ng dam sa Bulgaria. Ang pangalan ng lugar ay Strata 17, ang parehong bagay na narinig nila sa radyo ilang oras ang nakalipas. Bago siya makabalik sa mga lalaki, si Terencio ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na umalis na si Ayas. Nakita ni Rick ang katawan ni Ayas na nakahiga na may maraming dugo sa screen, ngunit masyadong natatakot siya na magsalita. Kalahating oras bago ang pagsikat ng araw, ay nakasakay na ang lahat sa eroplano. Si Matthew ay wala sa kanyang pinakamahusay na estado, ngunit mas mabuti na ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng operasyon. Sinabi ni Terencio sa lahat na hindi pa nakabalik si Ayas, ngunit hindi na sila makapaghintay na bumalik siya. Kaya, inaandar nila ang eroplano, ngunit biglang may nakarating na sasakyan at lumabas si Ayas. Sa sumunod na eksena karekap, si Terencio ay nakaposa sa avionics bay. Sinabi ni Sylvie sa lahat na kung hindi gagana ang plano sa Bulgaria, ay wala na silang sapat na gasolina o oras para makarating sa ibang destinasyon. Kapag maglanding na sila, dapat handa na ang lahat dahil 20 minuto lang ang biyahe papunta sa kinalalagyan ng bunker. Nasa likurang bahagi si Ayas nang magkaroon siya ng seizure. Ilang segundo lang ang itinagal nito at sa tingin niya ay dahil sa sobrang dami ng dugo na nawala sa kanya. Gayunpaman, pinipigilan niyang sabihin ito sa iba. Pagdating niya sa labas, ay tinatanong siya kung ano ang gusto niyang gawin kay Terencio. Dahil ayaw niyang hatulan siya ng kamatayan, ay pinayagan niya ang lalaki na sumama sa kanila sa bunker. Makalipas ang ilang sandali, ay naglanding sila sa isang paliparan sa Bulgaria at naghiwalay sa 2 grupo, sakay ng 2 magkaibang sasakyan. Si Sylvie ang nagmamaneho sa unang kotse at nangunguna, habang si Ayas ang nagmamaneho sa pangalawa. Sa daan ay muli siyang nag-seizure na naging sanhi ng pag-crash nila. Malayo-layo na ang lokasyon ng unang sasakyan at wala nang paraan para makasabay ang grupo sa maikling panahon. Sa isang intersection, si Sylvie ay lumiko sa kanan at nakarating sa isang kalahating bukas na gate. Sinubukan ng isang pasahero na hawakan ito, ngunit lumipad siya dahil sa kuryente. Bukod dito, lumalabas na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagpindot ng isang pindutan para manatiling bukas ang gate. Upang tubusin ang kanyang sarili, ay nag-alok si Terencio na hintayin ng iba habang si Sylvie at ang grupo ay pumasok sa loob. Bago umalis, ay biglang pinusasan siya ni Sylvie sa kinatatayuan niya para hindi niya sila ipagkaluno. Kinumpirma rin ito na makakalaya lang siya kapag dumating na ang kabilang grupo.
Gayunpaman, si Ayas at ang grupo niya ay lumiko sa kaliwang intersection at nakarating sa isang katulad na gate mula sa kabilang panig ng dam. Ginagamit nila ang kanilang mga damit upang umakyat at makapasok. Sa huli, lahat sila ay nakarating sa pasukan ng bunker kahit sila ay dumaan sa iba't ibang pasukan. Ang mga pasahero karekap sa wakas ay tinanggap ng mga militar at pinapasok sila sa loob na nagpapatunay na sila ay ligtas dito. Ngunit, naiwan si Terencio na mag-isa sa labas na humihingi ng tawad sa Diyos. Habang sumisikat ang araw, ay nakatayo siya sa harap nito at hinihiling na gawin nito ang lahat. Sa huli, ay naging biktima rin siya ng araw na humantong sa kanyang huling hininga. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!